At dito sa gilid na to may nangyayaring Biteworks protection dog training namin dito sa Manalo K9 sa Manalo Resort Hotel. So isa tong Belgian Malinois, mukhang bata pa. At inaasar-asar siya nung trainer natin na si Bogs, Aldrich Bakay. Ito po ay maaaring nasa first stages pa lang naman ng pagte-training. So meron kami protection dog training program dito. Kung gusto ninyo ng aso na magpo-protect sa inyo. Ang totoo niyan kasi kahit may Belgian Malinois kayo, German Shepherd, Doberman, Rottweiler, tapos hindi naman trained, maaring baliwala po yun. Hindi sila marunong mag-protect. Kahit na may mga ganyang klase kayong aso, ay hindi nyo rin maaasahan sa mga life or death situations. So kaya po may protection training ay para po yung aso lumabas ang kanilang mga drives, lumabas yung kanilang potential, yung kanilang drives ay kailangan ini-enhance yan. Hindi po kasi porke yung aso ninyo ay matapang sa kulungan, ay matapang na yan pagka meron talagang manloloob sa inyo or magkikidnap sa inyo or whatever, no? So kailangan alam din ng aso kung anong gagawin niya sa iba't ibang mga sitwasyon. So sa simula po ng pagte-training, kagaya ng ginagawa dito kay Ivan, tinataas muna natin yung mga drives na yan. Reinforce natin yung mga behaviors na gusto natin na ipakita niya. Unang-una, ginagawa muna nating siraulo yung aso. Ginagawa muna natin na matapang yung aso. Pagka nagpapakita siya ng tapang, ay binibigyan ng reward yung aso, no? Either verbal, physical, or binibigyan siya ng iba pang mga reward kagaya ng pag-release ng stress. Yung pag-iwas kanina na pinakita ni Bogs, ayun, pag-relieve ng stress yun, reward yun ng aso. Tumataas yung drive niya kasi nakikita niya kapag pala aambahan niya yung nangaasar sa kanya, ay tumatakas sa kanya yon. Kaya very crucial din yung role ng mga decoy or yung ginagawa kanina ni Bogs. Pinapataas niya yung confidence ng aso. Ganyan po ang gagawin namin sa aso ninyo kung kayo po ay magpapatrain dito. Pero again, not just because you have a German Shepherd, a Doberman, a Rottweiler, or a Belgian Malinois, it doesn't mean na your dog will be accepted for training. Not all of the dogs that belong to these breeds are going to be qualified. Marami na po kaming mga dumaan sa amin ng mga dogs na wala talaga silang drive. Oo, kasi mga iba-ibang bloodlines po yan. May mga bloodlines, for example, ng mga Belgian Malinois na, alam nyo, nagpo-produce ng mga dogs na takot. Mataas ang gun shyness or yung takot sila sa putok, takot sila sa mga tao. So maaring may aggression man, fear aggression naman ang pinapakita. So we don't want that. We want dogs to show aggression not based on fear but based on the desire to protect or to be defensive o mayabang yung aso. So kung magpapatrain po kayo dito ng aso ninyo, i-evaluate po muna namin yan. May mga bloodlines po, no? Kung pipili kayo ng aso for protection work para maging protection dog ninyo, pipili kayo mula doon sa mga parents na matatapang at merong protection training din. Ideally. Kasi doon yung makikita na yung puppy na kukunin nyo ay may potential kasi genetics po yan. Kung yung bibilin yung mga aso ay hindi nyo makikita yung parents o kaya nakita yung mga parents at medyo duwag yung parents or pang pet lang talaga, hindi nyo po magagamit yon for protection work or patrol work. Kaya hindi nyo na dapat bilhin yung mga aso na ganon kung ang inyong purpose ay for protection dog. Etong si Ivan, nagpapakita ng maganda to. I think he's less than 1 year old. Malilit pa yung balls. At saka mukhang bata pa talaga yung aso. Pag nagsimula kasi before 1 year old yung aso sa protection training, mas maganda yung magiging training yan kasi nagsimula as bata pa. Pag sinimulan nyo kasi yung asong medyo may edad na mga 5 years old pataas for protection training, medyo mahirapan na po kayo na i-control yung aso or ma-develop yung drives ng aso kasi matanda na. Pero between mga 4 months hanggang mga 4 years old, pwede pa po yan, bata pa po yan. Pwede nyo pang ipatrain para sa protection or obedience. Hindi porke matapang sa kulungan yung aso ninyo ay pwede nang pang protection kasi may mga dogs po, marami pong dogs, matapang lang sa kulungan pero pag nilabas nyo na or pagka isasalang nyo na talaga sa
protection training ay wala siyang ibabat-bat. Totoo po yun, hindi po lahat ng Belgian Malinois ay for protection. Marami po ngayon nagbe-breed just for pets kasi hindi marunong yung breeder naman sa pagpili ng mga genetic bloodlines na pang protection, kaya kung ano-ano na lang, basta pogi lang, basta maganda lang yung kulay, basta malaki lang, oversized, ay binibreed na nila. Pero kung gusto niyo po talaga ng dogs na bibilin for protection, kahit German Shepherd yon, kahit Rottweiler, for protection talaga, may mga specialized bloodlines yan. Hindi po kayo bibili ng protection dog doon sa mga nag-dog show lang, na parang beauty contest lang or confirmation shows, kasi wala po halos drives na maayos yung mga dogs doon. No offense to them, pero talaga ang purpose po kasi nila mostly ay para sa confirmation, para tumanggap ng mga titles yung mga aso, at hindi naman for protection talaga. Actually, naalis nila yung aggression kasi sa mga dog show, bawal po mag-show ng mga dogs na kakagatin yung judge or hindi pwedeng hawak-hawakan ng judge. Pati yung itlog nila hawak-hawakan, pag nagpakita ng aggression ay disqualified yung mga dogs sa mga dog show. Pero if you're going to get Rottweilers na pang protection, get Rottweilers na breed ng mga nagpo-protection work ng mga breeders ng mga Rottweilers. Kahit sa German Shepherds po, may mga working line German Shepherds, may mga show line. Huwag kayong bibili ng show line German Shepherds unless dual purpose yung mga German Shepherds na binibreed ng isang breeder. Kasi po mahihina ang drive, mahihina ang kagat, bitin ang kagat, bitin ang tapang ng mga aso na mga pang show lang. Usually, no, hindi din naman lahat, may mga exceptions din naman sa rule. Okay, kagaya yung Rottweiler na binili ko, si Loki, dinisqualify siya sa mga dog show kasi kakagatin niya yung mga dog show judge, kaya binenta sa akin nung mga owners. At ako naman, wholeheartedly ko binili si Loki, imported yan from the ADRK sa Germany, from New Brand Kennels, at nandito pa rin siya sa akin. So Loki is good for protection work, not for dog shows, kasi mangangagat siya ng mga judges. Ganun din po yung mga ibang mga dogs, no? Kaya karamihan ng mga Belgian Malinois hindi nyo naman makikita sa mga dog shows kasi for work po talaga sila at hindi sila breed for conformation, kasi marami pong mga dogs na ginagamit for protection work, for canine work, hindi naman papasa sa confirmation shows kasi maaaring malaki masyado yung puti sa dibdib o kaya yung kulay niya ay black and tan kagaya ng aso ko. May mga certain colors lang na pwede sa mga dog shows, at bawal yung mga black, yung mga silver na kulay sa mga Belgian Malinois for example. Kaya disqualified kagad sila sa dog show, hindi sila magkakaroon ng trophy doon, pero maaring sa protection naman ay sobrang pasado nila at maaasahan sa canine work. So kung gusto niyo magpa-train ng aso ninyo, pa-evaluate mo nyo muna sa amin, and maganda kung may familiar kayo dun sa history ng aso, familiar kayo dun sa parentage ng aso. By the way, if you're not registered yet sa IAGD, mas maganda yung IAGD kasi makikita nyo dun yung parents ng aso, makikita nyo dun kung may mga titles man yung aso, kung sila ay ginamit man sa canine, or kung sila man ay may mga training certificates, ay makikita nyo sa IAGD kasi database siya, hindi lang siya pet papers. Database, pwede nyo ilagay doon lahat ng mga information tungkol sa dog as much as you want. Ayan, so a little bit about protection dog. So not all dogs that belong to protection dog breeds can be protection dogs. Kailangan ipatrain yan para bawat situation, sanay na yung aso mo. Pagsasanay kasi ang training di ba? So sanay yung aso mo, pag may dumating na magnanakaw, anong gagawin niya? Dapat alam niya yun, dapat sanay na siya doon. Yun ang ginagawa natin sa protection dog work. If you want advanced protection training naman, yung mga tipong merong magpapahinto sa sasakyan ninyo, anong gagawin ng aso nyo na nasa loob ng sasakyan, tinitrain po namin yan. Kung yung aso ninyo naman ay kailangan i-deploy sa loob ng bahay ninyo dahil merong nagtatago doon na magnanakaw, or sa inyong facility or sa inyong place of business, tinitrain po namin yan. Tailored fit po sa bawat situation niyo ang training namin dito sa Manalo K9. Inquire now, mag-message lang kayo sa amin or mag-comment sa baba.